Praise the Lord. Sabi dito, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Praise the Lord. Sabi dito, if you truly trust the Lord, it will be revealed through your action. So, paano natin masasabi na nagtitiwala tayo sa Panginoon kung hindi man tayo makagawa ng mabuti? Kung hindi man tayo, or hindi man natin kaya makukain bilang isang sa pamamagitan ng righteous way. Amen. Kasi mahirap gumawa ng mabuti kung wala ka namang pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Thank you, Jesus. And also, praise the Lord. You cannot do good if you cannot trust the Lord. Amen. Inulit lang. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, yun nga po. Kailangan, pag sinabi mo nagtitiwala ako sa iyo, Lord, kailangan makikita po yan sa gawa po natin. Makikita po yan sa action po natin. Makikita po yan sa pananalita natin. Amen. At makikita po yan sa pagsunod natin sa mga teaching dito po sa Diyon. Amen. Praise the Lord. So, tayo na nandito ngayon, alam natin sa sarili natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kasi kung wala tayong pagtitiwala sa Panginoon, sigurado wala tayo dito. Amen. Amen. Sigurado hindi tayo magpapatuloy sa pagsisimba sa ating Panginoon kung wala tayong pagtitiwala sa Kanya. Amen. Kaya may ginagawa natin na gawain na every Sunday, umaten tayo kasi meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, doon po natin mapapatunayan na kung ikaw tunay na nagtitiwala sa Panginoon, dapat araw ng linggo, umaten ka sa gawain ng Panginoon, araw ng clustering, umaten ka sa gawain ng clustering, and sa mga house visitation, welcome mo doon yung mga servant ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And also, doing good is not just a command. It is a manifestation of your faith. Hindi lang basta utos yung sinabi magtiwala ka sa akin. Amen. Dito po makikita yung tunay na pananampalataya natin sa Panginoon. Sa panahon ng problema, panahon ng mga trials, na moment na nagtitiwala ka sa Panginoon, kung sumusunod ka sa teaching natin dito sa Job, dahil ang teaching sa Job, na moment na may problema, ang dapat gawin? Pasalamat. Amen. Praise the Lord. Kasi ang moment na sinunod natin yung teaching natin dito, ibig sabihin, you trust the Lord. Amen. Kasi lahat po ng mga tinuturo po natin sa bawat isa is nagmula po yan sa Panginoon at itinaba po yan sa propeta ng Panginoon. Amen. Kasi sinasabi nga po ni Daddy na ang Diyos ay gumagamit po ng tao para po, yan po yung magsisilbing mouthpiece po ng Panginoon upang mangaral sa mga tao ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, kung may topic lang sana natin about kay Balak at Balaam, doon po natin makikita na ang Panginoon is gumagamit po talaga ng ehemplo para po sa kaalaman po ng ating Panginoon. Amen, family? Amen. Praise the Lord. So, and the moment that you have faith, it means you are truly trust the Lord. Amen? So, kapag may faith, ibig sabihin, example, katulad ng merong karamdaman, sakit, merong pinagdadaanan, kapag sinabi nagtitiwala sa Panginoon, dapat ang magawagin mo yan, mga servant of God. Amen? Kasi yun lang po yung sinabi sa salita ng Panginoon. Kung meron man po nahihirapan o merong may karamdaman, ipatawag po ang Pangulo sa simbahan. Yun po yung mga servant ng Panginoon, yung mga pastor. Amen. Kaya po minsan, nasasabi po kami sa inyo na kung merong mga sitwasyon, merong mga pinagdadaanan, tawagin niyo lang po kami. Anytime, pwede po kami pumunta sa inyo para po may pag-pray kayo. Diyan po natin makikita yung tunay na faith natin at pagtitiwala sa Panginoon na moment na yan po yung ginawa po natin. Amen. Pero yung mga tao na wala pagtitiwala sa Panginoon, sigurado panahon ng karamdaman, panahon ng sakit, hospital ang diretsyo. Doon agad ang takbo niyan. Diba? Pero tayo naman nagsiserve sa Panginoon, dahil buo yung pananampalataya natin sa Panginoon na the moment na gawin natin yung mga servant ng Panginoon, sigurado yung kagalingan, sigurado wala na tayong babayaran, sigurado pa yung kapayapaan, yung peace ay isipan ng bawat isa, is yan po yung makukuha po natin the moment
na mahawakan po tayo ng mga servant of God. Amen, family. Amen. Praise the Lord. And also, when you do good despite trials, it means you are not shaken. Amen? Amen. Kung nananatili kang gumagawa ng mabuti sa kabila ng mga problema, sitwasyon, problema o sitwasyon na nananatili kang gumawa ng mabuti sa kapwa mo, isa po yan sa magpapatuloy na meron kang tiwala sa Panginoon. Amen? Kasi mahirap gumawa ng mabuti. Again, mahirap gumawa ng mabuti kung wala kang pagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, paano natin masasabi na mahal natin yung kapwa natin kung hindi naman tayo marunong patawad? Sinabi nga din po yung salita ng Panginoon na kailangan ilang ulit tayong magpapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Ilang ulit tayo na dapat tanggapin kung ano man yung sorry na hinihingi ng kapwa natin. So, paano natin masasabi na nagtitiwala tayo sa Panginoon kung mismo kapwa natin, hindi po natin kaya patawarin? Ha? Amen, family. Amen. Ayan. So, sabi nga, manatili kang gumawa ng mabuti sa kabila ng mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Kasi meron mga tao na sa panahon ng problema, nakakalimot na sa Diyos. Nakakalimot na sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? May mga tao na gumagawa ng krimen, may gumagawa ng tao na kumbaga dinadaan nila sa dahas lahat ng mga sitwasyon. Diba? Halimbawa, walang-wala na. Wala na talagang ganito, wala na ganyan. Iba, ang ginagawa lang nila, magnakaw, pumatay ng tao para makakuha ng mga bagay na kakailanganin nila. So, yan makikita na itong tao na ito walang pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kasi kung tunay kang may pagtitiwala sa Panginoon, kahit gaano na lang kakunti ang meron ka na masain o paulam dyan o kung anong magamit mo dyan, keep on praying. Diba? The moment na nag-pray ka sa kabila ng mga sitwasyon, that's the time na yung pagtitiwala mo sa Panginoon is activated. Amen, family. Kasi totoo po talaga, mahirap gumawa ng mabuting gawa, mabuting salita sa kapwa, even sa pamilya natin, kung hindi po tayo nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. When you remain righteous despite attacks, it means you are secure. Praise the Lord. Ano po ba ibig sabihin ng righteous? Para po sa atin, ano po ibig sabihin ng righteous? Righteous person. Ibig sabihin, right, ang palagi lang pong ginagawa is yung tama. Amen. The moment alam mo yung tama, dapat hindi ka na rin gagawa sa mali. Kasi kung alam mo yung tama, alam mo rin yung mali. Kapag mali, hindi dapat gawin, hindi mo talaga dapat gagawin. Kailangan dito ka lang sa tama. Kasi sabi na, kailangan manatili tayong righteous sa kabila ng mga sitwasyon, sa kabila ng mga pinagdadaanan ng bawat isa, manatili yung pagmamahal natin sa kapwa natin, sa pamilya natin. Hindi pwede na merong sitwasyon, away dito, away doon, gulo dito, gulo doon. Wala nang pagmamahal. Wala nang kapayapaan sa loob ng tahanan. Amen. Kailangan gawin po natin yung tama. At yung tama po, is yan po yung magandang bagay na magagawa po natin the moment na mayroong mga sitwasyon na pinagdaraanan po yung bawat isa. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. When you choose obedience over fear, it means you know God is with you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa kabila ng sitwasyon, yan ang po talaga yung mahal natin. Sitwasyon, problema, kasi yan po talaga yung halos nararanasan po ng bawat isa. Amen. Kasi kasama po talaga yan sa buhay ng tao. Amen. Wala po tayong ibang may example, kundi yung mga sitwasyon na po na pinagdadaanan ng bawat isa. Amen, family? Amen. Amen. Ayan. When you choose obedience over fear, kung sinabi ni Pastor, o pag-uwi sa bahay, ganito yung gawin mo, ganyan-ganyan, kasi pinagalitan ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag sinunod mo yun, kasi pagsunod is obedience, pagdating mo sa bahay, dahil alam mong magalitan na kailangan, pag medyo nakakaramdam ulit ng mga hindi maganda-ganda, kailangan, example kasi niyan yung karamdaman, sakit ng tao. Pag dumating ka dito at nagpahiling ka, pag sinabi ng servant of God, magaling
Pagdating mo sa bahay, anointing water yung inumin mo, itigil mo yung maintenance. Amen. Pag sinunod mo yun, pag uwi mo sa bahay, hindi ka na uminom ng gamot dahil the moment na uminom ka ng gamot, yan makikita na meron kang takot, pangamba, at wala ka pa rin pagtitiwala kung ano yung sinabi ng servant of God. Amen. Pero kung sumunod ka at tinakmin mo yung takot na nararamdaman mo na kahit pag uwi mo sa bahay, pinanghawakan mo yung sinabi ng servant of God na magaling na ako. Na pag uwi mo sa bahay, anointing water na lang yung pang-maintenance ko, hindi na ako inom na kahit anong klaseng gamot. Yan, isa yan sa magpapatunay na your trust in the Lord is activated. Amen, family. Obedience over fear. Then lang naman kasi yan eh. Kung susunod ka, mananatili ka bang susunod? Or titigil ka dahil sa takot na nararamdaman mo. Amen? Katulad yun, yung topic yung sinabi kanina ni Pastor, yung about doon sa bangka. Diba, pinalakad ni Jesus si Pedro sa tubig. Pero dahil sa takot, hindi sa dapat, kung nakafocus lang siya doon sa Panginoon, sigurado hindi siya mahuhulog sa tubig. Amen? Pero dahil sa takot, nawala siya sa focus sa ating Panginoon. Ano nangyari? Nalagkat siya sa tubig. Amen? So, doon lang yung family. Kung patuloy tayo na susunod sa mga teaching natin dito at itakmi lahat ng mga takot pangamba, sigurado po na makakasunod po tayo sa mga teaching po natin dito. At pagdating po ng problema, pagdating ng sitwasyon, hindi po tayo maapektuhan. Amen? Pagkos mananatili po yung peace po na nagmula po sa ating Panginoon. Amen, family? Yan po yung batayan natin na obedience over fear. Kailangan mawala yung takot at sumunod lang tayo dahil yung the moment na sumunod po tayo, hindi naman po yan makakasira o hindi po yan makakasama sa atin the moment na sinunod po natin kung ano po yung turo po natin dito sa Panginoon. Amen? Bagos makakabuti pa po ito sa atin and sigurado po yung blessing ng Panginoon yun po yung matatanggap natin. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. And also because those who trust Him do not live in worry. They live in confidence, provision, and divine covering. Amen? Amen. Pag sinabi na nagtitiwala ka sa Panginoon, kailangan walang pangamba, walang pag-aalinlangan, walang takot na sumunod kung ano man yung sinabi natin dito. Amen? Ngayon, pag-uwi natin sa bahay, pag sinabi, Nay, ano man yung mga sitwasyon, ano man yung mga pag-aaral natin sa buhay, just recap kung ano yung naitapit natin sa gawain natin. Kaya nga po, encourage po sa inyo na magdala po talaga tayo ng notebook and ballpen para po ma-take note po natin yung salita ng Panginoon. Kasi the moment na mayroong sitwasyon, yan lang po yung maitutulong po namin sa inyo. Pag mayroong sitwasyon, balik po kayo sa teaching, balik po kayo sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi wala po tayong ibang tatakbuhan. Sa panahon ng problema, panahon ng sitwasyon, kahit takbuhan mo kayo kahit sinong tao dyan. Pero hindi po habang buhay makakapagbigay po sa atin ng tulong. Hindi po yan panghabang buhay na makakabigay po sa atin ng yung panandalian lang talaga yung nagbibigay po sa atin. Pero sa salita po ng Panginoon, makakasigurado po tayo na yung protection po, yung provision po ng Panginoon, yung divine covering po, yan po yung mananatili po sa atin the moment na you going back to the Word of God. Amen? Praise the Lord. Kasi yung salita po ng Panginoon, yan po yung katotohanan. Yan sinabi po sa salita ng Panginoon, yung katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Amen? Kaya kung meron tayong salita ng Panginoon, sa kahit anong sitwasyon, makakalaya po tayo yan. Hindi po tayo mahahayaang malulugmok sa panahon ng mga sitwasyon na yan. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Palapakin mo natin si Lord. Hallelujah. So don't forget that, family. The moment na sinabi po natin na we trust you, Lord, kailangan panindigan po natin. Kailangan tayuan po natin yung sinalita po natin ngayon. Kasi sa panahon po ngayon, marami ng pagsubok, parami yung mga sinusubok po ng Panginoon. Pero wala naman po kasi either subukin or ano ba tawag doon sa isa?
sa Panginoon, pagdating ng pagsubok, pumipitaw. Amen? Kumbaga, bumabalik kung ano yung mga ginagawa nila dati. Even din sa pagsaway, the moment na sinaway tayo ng Panginoon, kailangan hingi lang po tayo ng kapatawaran dyan, and balik po tayo kung ano po yung ipinangako natin sa Panginoon. Kasi the moment po na sa Panginoon po tayo nangako, sigurado po hindi po tayo makakatakas ngayon. Amen? Pag sinabi mo na, Lord, I will serve you, hindi ka po makakatakas ngayon. Kailangan po, tayuan mo po kung ano po yung sinabi mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Once again. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, may request everyone to please stand in the presence of our living God. Tayo po tayong lahat, family. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pakitaas po kamay ng bawat isa. Hallelujah. Thank you, Jesus. We honor you, we glorify you. We magnify you. We serve such a great God that we serve. We're such a great God that we serve in this place. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Because the Lord, we need to overcome every trials, every problems, every persecution. Kailangan po malagpasan po natin yan. Tunay po tayong titiwala sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. For the word of God says, ng Panginoon, hindi po nagbigay sa atin ang espiritu ng takot, hindi po nagbigay ang espiritu ng pangamba, pagkos nagbigay po ang ating Panginoon, ang espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan, para po labanan ang lahat ng gawa ng kaaway, at sa pamamagitan po niyan, makakagawa po tayo ng mabuti sa kabila po ng mga sitwasyon, mananatili po yung pagmamahal natin sa kapwa natin, nananatili po yung pagmamahal sa bawat isa, even sa miyembro ng pamilya. Praise the Lord. Thank you, Jesus. If you want to walk in freedom, if you want to walk in peace, praise the Lord, you need to submit yourself to the Lord. You need to fully trust Him. If you want to walk in good health, if you want to walk in prosperity and miracles, you need to trust the Lord. You need to trust all His servants na ginagamit po ng ating Panginoon. Dahil paano po natin masasabi na nagtitiwala po tayo sa Panginoon kung mismo sa mga servant ng Panginoon, sa mga tao na ginamit ng Panginoon, hindi po tayo nagtitiwala. Sa panahon ng mga sitwasyon, panahon ng mga problema, tawagin niyo lang po kami. We always remind you na nandito lang po kami sa kabila po ng mga sitwasyon na pinagdaanan natin. Ang may tutulong po namin sa inyo is to pray for you, to encourage you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Lalo na po ngayon, sa mga huling araw, halos lahat po sinusubok kung hanggang saan yung pananampalataya nila sa Panginoon. Na sa huling araw po, titingnan ng Panginoon kung sino yung mga tao na tunay na nagtitiwala sa Kanya, na panahon na subukin sila ng Panginoon sa pamamagitan kahit anumang paraan ng Panginoon. Hindi sila nanatili pa rin na magpapatuloy hanggang sa mga huling araw. Yan po yung makakasama sa pagbabalik po ng ating Panginoon. And para isa po tayo sa makasama sa pagbabalik ng Panginoon, kailangan we need to remain righteous in the eyes of God. We need to remain righteous in the eyes of the people of God. Even our testimony, if we trust the Lord,
Just share your testimony to your neighbors, to your family, that kung paano po gumagalaw ang Panginoon sa mga buhay po natin. Sa pamamagitan ng ating mga testimonyo, isa po yan sa ebidensya na ang Panginoon is napakabuti po sa ating mga buhay. Praise the Lord. Even to our family, biologically, isa po sila sa benepisyo ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil they always protected, they always guided by our prayers. Because we cannot pray to God if we cannot trust Him. Hindi po tayo makakapag-pray sa ating Panginoon kung hindi po tayo nagtitiwala sa Kanya. We always encourage you from 6 a.m., 9 a.m., 12 afternoon, 3 p.m., 6 p.m., and also 9 hanggang sa mag-12 ng madaling araw. Let's pray. Praise the Lord. Meron po kami isasend sa inyo na video na ito po yung magiging guide po natin or pwede nyo po siyang set bilang alarm sa inyo po mga cellphone na once na tumawag po ito is the time of prayer because the prophet of God said na this time or yung mga oras po na yun, oras po ng panalangin po na yun, is yan po yung magiging oras ng buong Pilipinas na manalangin po para sa ating Panginoon. Kung yung mga Muslim na, merong araw, merong inilaan o itinakda na panahon para silang lahat sinagkaisa para manalangin sa ating Panginoon. Dahil sa ganyang paraan, dyan natin may papakita yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. The moment you close your eyes, the moment you lift up your hands, think how goodness our God in your life. Kung paano ang Panginoon gumalaw sa mga buhay natin. Alam ko na iba-iba ang paraan ng Panginoon sa paggalaw sa buhay ng bawat isa. Merong pare-pareho, merong iba-iba. At hindi hadlang yun upang pasalamatan ng ating Panginoon. Hindi hadlang yun upang magbalik loob sa ating Panginoon. Even our family na wala po dito, just pray for them na magbigay po sila ng kalakasan ng ating Panginoon na handang harapin po yung mga sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Handa pong harapin yung pag-a-attempt ng kaaway sa kanilang mga buhay at nasa gayon, makabalik po sila sa gawain ng ating Panginoon. We need to rescue them. Hindi lang po ang mga servant of God na may kukulit na mag-rescue sa mga kaanakan ng ating Panginoon. Even lahat po tayo na mga tinawag ng Panginoon, lahat po tayo pinili ng ating Panginoon na nag-iwan po sa atin. Maglingkod sa kanyang mga kaanakan dahil hindi po niya hayaan isa sa mga anak niya ang mawalay po sa kanya. Even sa ating mga magulang, sa ating mga nanay at tatay, kahit isang anak na yan, nahanapin at nahanapin yan. Paano pa po sa ating Panginoon? Na halos lahat po tayo, tinanggap po natin siya bilang ating ama. Tinanggap po niya tayo bilang tayo kanyang mga anak. The moment na isinalita po natin sa ating bibig na ang Panginoon na ating inalagalan po dito is buhay. At tunay po na gumagawa ng himala. At tunay po nakapagpagaling. Tunay po nakapagpabago. Tunay po nakapagbigay milagro sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. Think the goodness of God sa amin. Kung gaano kasaya yung mga panahon
persecution, pinapanatili po tayong tumayo, panindigan, kung ano lang po yung natutunan po natin dito sa Job. At the moment na mayroong persecution, panatilihin mo natin yung pag-ibig, yung pagmamahal sa mga natin. And just pray for them. Yan po yung magiging tugon natin sa kanila. Despite every trials, every problems, maraming tao na nananatili, na nagre-reklamo. The prophet of God says, the moment the situation comes, the moment that trouble comes, don't question God. Just question ourselves. Kung paano ba tayo nagkasala sa Panginoon? Kung paano ba tayo nakagawa ng kasalanan sa ating Panginoon? Just question ourselves. Lord, bakit ganito? Bakit ako nakakaranas ng ganitong sitwasyon? Lord, bakit ko ba pinagdadaanan kong mga bagay-bagay na? Dahil baka isa din tayo sa mga apostol ng ating Panginoon na nakalimot, nakasama pala nila ng Panginoon, pero nanatili yung tarantang, nanatili yung takot sa kanilang mga damdamin, nanatili sa kanila yung takot na akala mo hindi na sila maliligtas pa. Even sa mga napagdadaanan natin ngayon, even sa mga naranasan natin ngayon, dumadating sa isip natin na parang ganito na lang. Parang Lord, ito na siguro yung ganito na lang. Thank you, Jesus. Huwag po tayong makalimot na ang Panginoon kasama po natin. Kaya sa panahon na nakakaranas po tayo ng mga bagay-bagay na hindi po natin maintindihan, let's question ourselves. Questionin po natin yung mga sarili po natin. Kaya dapat marunong po tayo tumingin ng mga bagay-bagay na nararanasan po natin. Even kung ito ba ay pagsaway, hindi po tayo nakapatawad sa Panginoon. Kasi baka nakalimutan po tayo eh. Nakalimot na tayo ng Panginoon pala. Kasama natin ang Panginoon pala. Nanatili pa rin yung pag-ibig na sa hagdan ng mga kasalanan sa atin. Kumbaga, yung pagpapaalala ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sitwasyon na yan, pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Mali na yan. Wala ka na, hindi ka na, kumbaga, lumiko ka na sa daan na dinaanan niya. Kailangan mo nang bumalik sa lugar o sa daan na dinaanan ng ating Panginoon. The moment na tinawag ka ng Panginoon, dapat kang dumaan sa makipot na daan. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, na anak, dito ka sumunod. Susunod tayo. Huwag kayong matakot dahil masikip yung daan o yung makipot yung daan, huwag kang matakot. Dahil meron pong nakauna sa atin na tinawag ang ating Panginoon. The moment na sumunod ka dyan, the moment you obey, at tinakwil mo yung takot at mamanggal, sigurado po, yung pagpapala ng Panginoon nasa unahan, nag-aantay po sa atin. Yan ngayon, we encourage yung family para masabi po natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon na we trust Him. Kailangan makikita po yan sa gawa po natin. Makikita po yan sa bawat salita na lumalabas po sa bibig natin. Na meron ng mga nagpapagulo sa isipan natin, meron ng mga sa pamilya natin na hindi natin maintindihan, manatili pa rin yung mabuting salita na lalabas sa mga bibig natin. Manatili pa rin yung salita na makakapagbigay buhay para sa mga tao na makakapakinig nito. Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. We encourage you sa mga pagsunod. Keep on trusting Him. Keep on thinking the goodness of God. And the moment that we think always the goodness of God, isa po yan sa nagpapatunay na nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Kasi paano natin may
pag-ilan ng Panginoon, hindi naman po kayo nagtitiwala sa Panginoon. Kaya just keep on thinking the goodness of God. Kung saan man po tayo magpunta, saan man po tayo mapagpag, ano mang pagkaan ng bawat isa, think the goodness of God. Just remind yourself to your testimony na ito yung patunay na ang Panginoon mabuti sa buhay mo. Praise the Lord, Jesus. Lift up your hands, family. Hallelujah. We praise you, we honor you, we glorify you, God. Thank you, Jesus. And to those who's joining with us today, our live streaming, our family online, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your watching. Thank you for joining with us today. Hallelujah. Praise the Lord. As the prophet of God declares that this season is the season of stewardship. Kahit anumang mga sitwasyon, mananatili tayong susunod at susunod sa ating Panginoon. Mananatili tayong susunod sa inatasan ng ating Panginoon. Praise the Lord. God bless your family. God bless you. And I decree and I declare as one of the spiritual daughter of the servant of God, of the prophet of God, Dr. Prophet Joe and Dr. Prophet Spirit Charles, na anumang mga sitwasyon, anumang mga problema, anumang persecution ang pinagdaraanan natin, I rebuke them in the name of Jesus. Lahat ng gawa ng kaaway, satanic forces, evil forces, demonic forces, evil forces cannot prevail against your life, against your family, against your calling, against your financial, in the mighty name of Jesus Christ. That good health is your portion, prosperity is your portion, provision is your portion, divine covering is your promotion. In the mighty name of Jesus Christ, receive what is yours in the mighty name of Jesus Christ. Receive your portion today. In Jesus' mighty name. God bless your family. God bless you. We thank you. Shalom, shalom, shalom. Praise the Lord. Continue to lift up our hands, family of the living God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you, Lord, for you're such a good God that we serve. For you're such a great God that we serve in this place. Because you are Jesus, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who was and is to come. Ikaw ang Panginoon na hindi nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at magpakailanman. Na kung ano ang ginawa mo sa Old Testament, ay higit pang ginagawa mo ngayon sa New Testament. And thank you, Lord, for all the life of your servant, even your prophets, Dr. Prophet Joe and Dr. Prophetess Gretchen Charles. As the vessel in all areas of our life, who give us strength, encouragement, sa kabila ng mga sitwasyon, problema, pagdududa, nagbibigay sila ng kalakasan, nagbibigay sila ng lakas ng loob upang magpatuloy kami, Panginoon. And thank you, Lord, for all the life of your ministers, pastors, evangelists, reverend, bishop, prophets, and all the apostles. Ako minsan, Panginoon, nakakalikot kami sa mga bagay-bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Sa pamamagitan ng sitwasyon, nakakalimot kami, Panginoon, na kasama ka pala namin, na hindi pala dapat kami magkaroon ng takot at pangamba. Dahil hindi mo naman kami binigyan ng espiritu ng takot, bagkus binigyan mo kami ng espiritu ng katapangan, ng pagmamahal, sa kabila ng mga takot at pangamba. We thank you, Lord. We honor you, O God.
We worship you, O God, in this place. Because you're such a great, great God. Thank you, Holy Spirit, for leading us in these last days. That your love, joy, and peace is always remain us. Kahit anumang gawa ng kaaway, hindi sila magtatagumpay. Because you, Holy Spirit, shall remain in all areas of our life. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Not the temple of Satan, not the temple of demons, not the temple of evil spirit, not the temple of demonic spirit. Because our body is the temple of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus Christ. That from today and onward, Father, the moment we lift up our hands towards in heaven, declare that your name, there's no other name but the only name of Jesus Christ, na nagbibigay kagalakan, nagbibigay kasinyahan, nagbibigay kapayapaan sa aming mga buhay. Na ang pangalan mo, Panginoon, na sobrang makapangyarihan, nakakapagpagaling ng sakit at karamdaman, nakakapagpabago sa aming mga buhay, nakapagbigay milagro sa aming mga buhay. We thank you, Jesus. That from today and onward, as we lift up our hands, every works of the enemy cannot prevail against our life, against our family, against our calling, O God, against our ministry, against our financial, against our business, O God, in Jesus' mighty name. That from today and onward, as we glorify you, as we magnify you in this place, no powers of darkness can touch the life of your people. That every works of evil, devil, Satan, and demons cannot touch against our good health, against our body. From head to toe, we are all protected. We are all guided by your Holy Spirit. In Jesus' mighty name. That from today and onward, we decree and I declare that each one of us will remain untouchable, immovable, unbreakable, unshakable, unstoppable, unbreakable, invisible from the eyes of the enemy. In Jesus' mighty name, that every witchcraft, wizards, witches, and curses cannot touch against our life. In the mighty name of Jesus Christ. That from today and onward, O God, let your word be our principle. Let your word be our encourager. Kabila ng mga sitwasyon, Panginoon, nananatili po kami sa iyong salita na nakasunod, na puno ng kapayapaan, puno ng pag-ibig, puno ng kagalakan. In the mighty name of Jesus Christ. And from today and onward, the moment I touch your people, O God, let every declaration of your servant, they receive it by faith and by fire. In the mighty name of Jesus Christ. The moment I touch your people, that no one can touch them. In the mighty name of Jesus Christ. That even blessing, sila po palagi, Panginoon, ang nauna at hindi po sila nasa ulihan. In Jesus' mighty name. We thank you, Lord. We honor you. Ikaw, Panginoon, ang aming pinapapaulihan, ang aming pinapasalamatan, ang aming pinadakila sa lugar po na ito. Wala po kami ibang itinataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Jesus na makapangyarihan. Jesus na makakapagpagaling sa aming mga sakit at karamdaman. Jesus na makakapagbabago sa aming mga emosyon. In Jesus' mighty name.
from today and onward, let your wisdom, knowledge, understanding, your love, joy, and peace, the gift of the Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit is always remain in us, in all areas of our life, even to all our own family. Na wala po dito ngayon, Panginoon, we keep on praying them. We keep on searching them, O God. Na kung ano man yung mga sitwasyon na kanilang pinakaharap ngayon, Panginoon, just give them strength. Just give them the heart of a servant na maitakwil lahat ng takot at pangamba upang patuloy na sunod sa iyong kalooban, Panginoon. Na sa mga susunod na linggo, we-declare na hindi na kami, Panginoon, ang magpupuri sa iyo. Hindi na kami, Panginoon, ang tataas sa kamay upang ikaw ay pasalamatan. Kundi higit pa, Panginoon, sa aming inaasahan na lahat ng family Chong ay magbabalik loob sa iyo. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you, Lord. We glorify you, O God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. The moment I touch your people, let your fresh blood shall be shaken, shall be guided, that no powers of darkness cannot see their provision, O God. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.